Okay po, mag-umpisa na po tayo. Dito pa rin po tayo sa noun. Kaya nandito pa rin tayo sa noun kasi iminamaster ko na kayo kung paano gamitin ang noun. Kung paano ba siya iporma sa iba't ibang pamamaraan. Depende yun sa sitwasyon ng inyong mensahe. At saka kung ano yung mga salita na maaari nating ipareha sa ating noun. Pag na-master nyo yun, talagang gagaling po kayo sa paggawa ng mensahe sa English. Okay po? Kaya naman po, umpisa na po natin. Okay, dito po tayo sa tinatawag na contraction kung saan ay konektado pa rin sa noun. Okay? Ang contraction po ay tawag sa pagpapaikli ng isang salita o grupo ng mga salita. Ito po ang ating halimbawa. Mary has. Ito pong Mary, noun po yan. Napag-aralan na natin yan, di ba? Ang noun ay pangalan ng tao. Di ba? At yung Mary ay pangalan ng tao. Particular na pangalan ng tao. Okay, proper noun. Tapos itong has, verb po yan. Alam nyo na ang ibig sabihin ng verb, di ba? So itong Mary has, pwede natin paikliin yan. Pag pinaikli natin yan, magiging Marys. Gagamit tayo ng apostrophe at saka ng S. Kasama ang Mary. Kaya itong Marys, Mary has ang ibig sabihin yan. Okay? Itong Mary is, pwede rin pong paikliin. Pag yan ay pinaikli, ganito po yan. Marys. Kaparehas na kaparehas din po nitong nasa taas, kung mapapansin nyo. Pero, pag hindi nyo pinaikli yan, makikita nyo na magkaiba sila. Mary is, yung isa Mary has. Diba? So, dito, Mary has slept. O kaya, Mary's slept. Dito naman, Mary is beautiful. O kaya, Mary's beautiful. Tapos ngayon, meron tayong tinatawag na possessive noun. Na ito agad ang kanyang forma. Mary, tapos may apostrophe S. Na kung saan, hindi po siya naka-contracted o hindi siya naka-maikling forma. Ganyan talaga ang forma niya. Okay? Gusto ko lang ipakita sa inyo dito na itong Marys na may apostrophe S, di ba? Itong tatlo. Ito, isa, dalawa, tatlo. Di ba magkakapareha sila? Pero pag hindi nyo pinaikli, sila ay merong iba't ibang forma. Gusto ko lang ipakita sa inyo na, o gusto kong ipaalam sa inyo, pag kayo ay nakakita ng mga ganito, pangalan, tapos may apostrophe S na kasama, kailangan nyo muna mag-isip. Okay? Kung yan ba ay has, o is, o kaya ganito ang forma. Apostrophe S talaga siya. Okay? Binibigyan ko lang kayo ng ideya na hindi lahat ng makikita nyong Marys, ibig sabihin Mary has. Pwede yan maging Mary is o kaya Marys lang talaga. Okay? Ngayon po, ipakita ko sa inyo yung pagkakaiba nitong tatlo. Yung Mary has po, ang pattern niya, yung Mary, noun, yung has, auxiliary verb. So, gumamit tayo ng auxiliary verb para sa has. Samantala, itong Mary is, yung Mary ay noun, pero yung is, linking verb naman. Tapos, yung Marys naman na hindi pinaikli, ganyan talaga ang forma, ang tawag naman sa kanya ay possessive noun. So, yan ang pagkakaiba nila. At tandaan nyo na dapat na yung noun, pag ang noun ang kasama ay auxiliary verb, ganito ang magiging pagporma nyo. Has o have ang ilalagay nyo. Pag yung noun naman ninyo ay may kasamang linking verb, maaaring is, are, was, over, o kaya am. Bali, hindi ko pa po ito ituturo sa inyo. Sa susunod pa po yan. Dito po muna tayo po focus kung saan ay konektado sa ating noun. Kasi kitang-kita nyo na naman ang tawag dito sa Marys, possessive noun. Diyan tayo tututok ngayon. Na kung saan ay hindi pinaikli. Ganyan talaga ang forma niya. Okay? Mary's diary. Ang diary ni Mary. Okay? So, ibinibigay ko lang sa inyo
yung ideya na pag nakakita kayo ng ganito, pangalan, tapos may apostrophe S, kailangan nyo munang pag-isipan kung ano ba talagang ibig sabihin noon. Maaring ang ginagamit ay noun plus auxiliary verb, noun plus linking verb, o kaya possessive noun. Okay? Okay, ngayon, tiyak may magtatanong, paano naman po yung pronoun na may apostrophe S? Ito na, dito na tayo. Ito pong pronoun na may apostrophe S, yan po ay pinaikli. Okay? Pinaikli alinman sa yung pronoun, ang kasama ay linking verb, katulad nitong she is beautiful, siya ay maganda, o kaya yung pronoun may kasamang auxiliary verb, katulad nitong she has slept, siya ay nakatulog na. Pero itong she's, wala po siyang pattern patungkol dito sa ganitong pattern, katulad nitong Mary's na nakapossessive noun, kung saan ay hindi pinaikli. Kasi itong Mary's na nakapossessive noun, hindi po yan pinaikli, di ba? Talagang ganyan na siya. Itong she's, pinaikli po yan. Okay? So tandaan nyo na itong she's, yan po ay pinaikli. Pero wala siyang katumbas nitong Mary's na hindi pinaikli. Okay? Tandaan nyo na ha, para hindi na kayo maligaw. Ngayon, tutok na po tayo dito sa Mary's diary. O sa Tagalog, diary ni Mary. Ibig sabihin po kasi ng possessive ay may inaangkin kang isang bagay o pagmamay-ari mo yung isang bagay. O kaya, yung taong iyon ay meron kang relasyon sa kanya. Meron kayong connection. Okay? Yun po ang ibig sabihin ng possessive. Na kung saan nga ay ang ating pag-aaralan ngayon ay tinatawag na possessive noun. Gagamit tayo ng noun para umangkin ng bagay o kaya sabihin natin na meron tayong connection o relasyon sa isang tao. Okay? Ganun po yon. So, para magawa po natin yon na masabi natin na pagmamay-ari natin yung isang bagay o meron tayong relasyon sa isang tao, kailangan po natin nitong tinatawag na apostrophe and S. Kailangan po natin ng apostrophe, ayun yung marka, yun, and S. Yan. Bali, ito pong apostrophe and S, ito'y tumutulong sa noun para maituro niya ang isa pang noun na kanyang pagmamay-ari o meron siyang relasyon. So, dito tayo sa ating halimbawa. Ang halimbawa ko pong ibibigay sa inyo ay patungkol muna sa relasyon. Katulad nito, friend of Clara. Pag tinagalog mo yan, kaibigan ni Clara. Meron pang isa pa na paraan para masabi natin yan. At gagamit nga po tayo ng apostrophe and S. Katulad po nito, Clara's friend. So, sinasabi natin dito na si Clara ay may kaibigan. Okay? At yung friend na yon ay meron silang relasyon. At yung relasyon nga po nila ay magkaibigan. So, kaya ang nilagay ko dito, halimbawa, relasyon. Kasi, ipinapakita ko dito sa ating halimbawa na si Clara ay may relasyon sa isang tao na yung relasyon nila ay magkaibigan. Okay? So, meron po, kung mapapansin nyo, sa English, ng kaibigan ni Clara, pwedeng ito, friend of Clara, gumagamit tayo ng of, o kaya gagamit tayo ng apostrophe and S, Clara's friend, walang of. Okay? Yan po. So, naipapakita po ng noun natin yung relasyon niya sa kapwa niya, gamit ang apostrophe and S. Kung mapapansin nyo. Ito pa, parents of Clara, mga magulang ni Clara. Pwede po natin yan tumpasan gamit ang apostrophe and S katulad nito. Clara's parents. Yan. Katumbas din po ng mga magulang ni Clara. Okay? Kita nyo na. Ngayon, balik po tayo dito sa ibig sabihin ng apostrophe and S. Ito'y tumutulong sa noun. Yung noun na sinasabi ko po dito ay itong si Clara. Tapos yung para maituro niya ang isa pang noun,
Yung isa pang noun ay yung sumunod sa kay Clara at ito ngang friend. Okay? Para maliwanag lang sa inyo. Na kanyang pagmamay-ari o meron siyang relasyon. Itong friend, ang relasyon niya doon sa tao ay friend. Yun. Ganun po yung pagpapaliwanag dyan. Okay? Kuha nyo na. Yung unang noun, itong si Clara, yung pangalawang noun ay yung kanyang karelasyon na tao. At yun nga ay ang relasyon niya doon sa tao ay kaibigan. Okay po? So, kuha nyo na. Yan po yung pattern. Kung saan, itong Clara's friend, ang tawag po sa kanya, o kaya dito sa Clara's parents, ang tawag po sa kanila ay possessive noun. Okay? Yan po yun. Okay, dito naman po tayo sa pagmamay-ari gamit ang apostrophe and S. Store of Clara. Tindahan ni Clara. Pwedeng i-English natin yan ng ganito. Clara's store. Yan. O kaya room of Clara. Silid ni Clara. Pwedeng sabihin natin Clara's room. Yan ang possessive noun. Okay? Pagmamay-ari naman. Hindi naman relasyon. Okay? So, ngayon, position ng possessive noun. So, ito po yung mga tamang posisyon ng possessive noun, yung tamang pagkasunod-sunod ng mga salita gamit ang possessive noun. Okay, number 1. Possessive noun plus adjective plus noun. Yung possessive noun natin dito ay Clara's, yung may apostrophe S. Lalagyan nyo ng apostrophe S. Tapos yung adjective natin, tagalarawan ng noun, ay itong red. Bali, itong adjective natin, ang inilalarawan niya ay hindi si Clara, kundi yung pagmamay-ari ni Clara o yung karelasyon ni Clarang tao. Okay? Itong adjective ay para dito sa pangalawang noun. Okay? So, Clara's, red, yung red ay adjective, yung bag, yan yung noun. So, ang ibig sabihin niyan, ang pulang bag ni Clara. So, yung pula, bag yun, hindi si Clara. Okay? Number 2 naman na format, possessive noun plus noun. Yan yung lagi natin ginagamit ngayon. Katulad nito, Clara's bag. Walang kasamang adjective, pwede rin po yun. Ang bag ni Clara. Okay? Tandaan nyo na po yan. Okay, ang possessive noun po ay maaaring isang common noun o proper noun. Napag-aralan na po natin yan sa English Aralin, di ba? Sa mga nakaraan. Kaya inaasahan ko na napanood nyo na yung simula una hanggang papunta dito para alam nyo lahat ng ginagamit kong term. Okay? Yung mga salita na galing sa English grammar. Okay? So, common noun, proper noun. Pwedeng gawing possessive noun. Okay? Halimbawa, dito tayo sa proper noun. Pag sinabing proper noun, particular na pangalan ng tao. Gary's plan. Plano ni Gary. Okay? Pag common noun naman, hindi partikular na pagpapangalan. Bali, pangalang pangkalahatan. Katulad nito, dog's tail, buntot ng aso. Yung aso, ang ginawa nating pagpapangalan ay yung pangkalahatan. Hindi talaga yung partikular na pangalan ng aso. Katulad ng pulgoso. Di ba? Yung po yun. So, pwede ang proper noun and common noun sa pagbuo ng possessive noun. Okay? Okay, tandaan nyo na ito. Mali po ito. Pag ganitong ginawa nyo, his plan, mali po yan. Okay? Hindi po pwedeng gawing possessive yung pronoun na he. Okay? Tandaan nyo na. Basta pag pronoun, hindi po yan pwedeng gamiting ganitong style. Meron po ako ituturo sa inyo na yung pronoun natin ay nakapossessive, pero hindi po sa ganitong pamamaraan. Okay? Maya-maya lang po. Kaya sana panuorin nyo hanggang dulo para matutunan nyo lahat. Okay? Pag kayo ay gagawa ng possessive pronoun, hindi po ganitong style. Hindi kayo maglalagay ng apostrophe S. Merong ibang pamamaraan. Okay? Okay, batas sa paggamit ng proper noun at common noun bilang possessive noun. Yan, magpoporma na tayo ng possessive noun. Okay? At napaka-importante nito. Kung hindi nyo alam tong batas na ito, malaking porsyento magkamali kayo. Kaya, at saka po, nagdagdag na po ako ng iba pang mga
ideya dito sa ating aralin para talagang maintindihan nyo na lubusan itong ating batas na ito. Okay? So, number 1, kapag ang proper noun ay, yan, naka-singular noun. Dapat alam nyo na yung singular noun na napag-aralan na rin natin yan. At saka yung proper noun. Kapag ang proper noun ay naka-singular noun, tapos po ay hindi nagtatapos sa S, ang kailangan po nating pagpoporma sa ating possessive noun ay ang idadagdag natin ay apostrophe S. Tingnan nyo to, Tommy. Yung Tommy ay hindi nagtatapos sa S. Itong pangalan na Tommy. Tapos siya ay isang tao lang, singular noun. Tapos proper noun. Ang proper noun, particular na pangalan ng tao. So, nandyan na lahat ng ating hinahanap. So, ang signal niyan, pagka ganyan, ay ang ilalagay natin ay apostrophe at S. Yun, nilagay natin. Saka pa yung kanyang pagmamayari, yung toy. Tommy's toy. Laruan ni Tommy. Tapos dito, Piolo's songs. Mga kanta ni Piolo. Okay? So, kita nyo ang duluhan, hindi nagtatapos sa S. Naka-proper noun at singular, naka-singular form sila. Tandaan nyo na yung batas na yan. Okay? Okay, dito naman sa pangalawa. Kapag ang proper noun ay naka-singular noun ay nagtatapos sa S, katulad po nito, Francis, nagtatapos sa S, ang idadagdag nyo po para maging possessive noun ay apostrophe lang. Kaya ganito. Francis business. Francis business. Apostrophe lang ang dinagdag natin para siya ay maging possessive noun. Itong Francis ay first name, okay? Subukan natin last name, Jones. Yan, may S yung dulo, di ba? Apostrophe lang ang inyong idadagdag. Tapos sa kanyo isusunod yung kanyang pagmamayari na business. Pag whole name, ganito ang magiging pattern. Francis Jones. Yan. Ang inyong paggawa o pagporma ng possessive noun ay nakadepende sa pinakahuling pangalan. At ito nga ang Jones ang ating pinagbatayan. Kaya yon apostrophe lang. Jones business. Okay? Pero kung yung last name ni Francis ay hindi nagtatapos sa S, apostrophe plus S ang ilalagay nyo. Hindi apostrophe lang. Okay? Yan po. Okay, dito naman po tayo sa number 3. Kapag ang proper noun ay naka-plural form. Ang ibig ko pong sabihin dyan ay yung ating singular na pangalan na Jones, na kung saan ay isang tao lang na ang apelyido ay Jones. Kapag itinuro mo yung iba pang kaanak niya, na syempre ang apelyido ay Jones din, dapat gawin nating plural form o gagawin natin yung pangalan niya na pangmaramihan na forma. At pag ginawa natin yon, magiging ganito na yon, the Joneses. Alam nyo na ang ibig sabihin kung bakit ako naglagay ng the ha, naipaliwanag ko na rin yan sa English aralin natin. Yung Joneses, ganun din, naituro ko na rin sa inyo yung pagpoporma ng pangalan para gawing plural. Kaya kung mapapansin nyo, sunod-sunod yung ating pag-aaral. Okay? Para hindi kayo maligaw. Okay? Naituro ko na yan. So, kung mapapansin nyo, yung singular natin ay Jones. Pag ginawa mong plural, Joneses. Pag ganyan po ang sitwasyon nyo, tinuturo nyo yung apelyedo na kung saan ay binubuo ng maraming tao na magkaka-apelyedo, ang idadagdag nyo lang po ay apostrophe para maging possessive noun, yung ating proper noun na naka-plural form. Okay? Kalimitan po nangyayari ito kapag ang itinuturo natin ay apelyedo na, kaya last name. Okay? Katulad po nito, the Joneses Farm. Okay? Tapos ito, pag po letter S yung nasa dulo nung inyong singular noun na apelyedo, lagyan nyo lang ng ES para maging plural. Pag naman letter C, ito, C, lagyan nyo lang din po ng ES para maging plural. The Hernandezes property. Yan, ito. Pag ginawa mong plural, pag naka-plural noun, tapos naka-possessive noun, yan. The Hernandezes property. Pag naman hindi nagtatapos sa S o C,
Katulad nitong Y, S lang po ang ilalagay nyo para gawing plural form, yung apelyedo. The Agays. The Agays Party. Okay? So, tinuturuan ko na lang uli kayo ha. Ibinabalik ko yung ibang style. Okay? Para matuto kayo ng pag-plural form ng pangalan. Okay? O ng apelyedo. Okay, kapag ang proper noun ay naka-singular noun pero di nagtatapos sa S, ang idadagdag nyo ay apostrophe S. So, ito yung first name, Solomon's Kingdom. Yung last name o apelyedo, Bernard's Garage. May apostrophe S. Okay? Kapag singular proper noun na tunog S o C sa duluhan ng pangalan ay maaaring gumamit alinman sa apostrophe S o kaya apostrophe lang. Pag tunog S o C, katulad nito, Lopez. Lopez. 'Di ba? May parang C, di ba sa dulo. Yan, pwede pong gawin yung apostrophe lang, Lopez family o kaya Lopez family kung saan ay apostrophe S naman. Alin man sa dalawa tama. Okay? Jones shop S naman o kaya Jones shop. Okay, so tunog S. Kaya pwedeng alinman, apostrophe o apostrophe S, pwede nyong ilagay. Okay, alinman sa dalawa. Okay, dito naman tayo sa classical names. Yung mga classical names, yung mga nakikita nyong yung sa mga goddess o kaya sa mga Bible. Yan, mga classical names po yan. Okay? So, classical names na nagtatapos sa S o ES tapos may dalawang syllables, apostrophe lang ilalagay nyo. Ibig sabihin po ng syllables ay ito. Syllables, ilang pagbira ang ginawa mo para masabi mo ng buo ang naturang pangalan. Katulad nitong Iris. Tingnan nyo, I. Unang syllable yon. Yung Ris, pangalawang syllable. Kaya 2 syllables. Iris. Itong Socrates. Socrates. Dalawa rin yan. Dalawang bira. Para lang mabuo mo yung pangalan, nakakadalawang bira ka. Diba? Ng pagsasabi ng pangalan na Socrates. Yun yung una. Yung crates, yun yung pangalawa. So, 2 syllables. Itong Genesis, 3. Genesis. 3 syllables. Kaya yan, 3 syllables. Yan ang ibig sabihin ng syllables. Okay? Yung kung paano mo siya ibigkas kung ilang beses para mabuo mo yung isang salita. So, kung ang pinatutungkulan mo ay isang pangalan na isang classical na kagrupo ng classical names o kabilang sa classical names tapos nagtatapos sa SOES, apostrophe lang po. Katulad nito, Irish Life, Socrates Philosophy, Genesis Book. Okay, tandaan nyo na po yan. Tapos to may kitandaan, pero kung ang classical name ay may isang syllable lang at nagtatapos sa SOES, apostrophe S ang ilalagay nyo. Katulad nito, Zeus Power. Okay? Tapos, kalimitan po kasi, yung mga nababasa ko, yung Zeus, pwede ring apostrophe lang ang inyong ilagay. Pero, para sa akin, sundin na natin yung talagang may batas. At yun nga po ay apostrophe and S. Okay? Pero tama rin po yung apostrophe lang. Okay din yon. Kasi meron ding tinatawag na exception. Okay? Katulad nito, meron tayong exception. Itong Our Lord Jesus Miracles. Itong Our Lord Jesus. Yung pangalan na Jesus. Okay? Apostrophe lang po ang ilalagay nyo. Yung Moses, apostrophe lang po ang ilalagay nyo. So, pag gagamit kayo ng pangalang Jesus, tapos patungkol sa classical name o Diyos, dapat apostrophe lang. Hindi apostrophe plus S. Okay? Kaya Moses Land, Our Lord Jesus Miracles or Teachings. Okay? Okay. Yung mga proper noun na may silent S, C, o kaya X, itong tatlong letrang ito, S, C, o X, na pag binigkas mo yung pangalan, ito ay hindi mo marinig. Itong S, C, at saka X sa dulo ng pangalan, hindi mo marinig. Yun ang ibig sabihin ng silent.
sa dulo ng pangalan, yun na nga, ay ginagamitan ng apostrophe S. So, apostrophe S ang gagamitin nyo pag naka-silent S, C, o kaya X. Halimbawa, bali, pag ibinigkas nyo itong pangalan na ito, Liwa, hindi Leroyx, hindi po Leroyx, kundi Liwa. Pag nilagyan nyo yan ng apostrophe S, Liwa's Garden. Itong isa, Bargua's Adventure. Itong isa, Laysay Library. Kumbaga, itong letter C o C nitong Laysay, hindi mo marinig. Itong Bargua na ganitong spelling, hindi mo marinig yung S. Yung Liwa, hindi mo marinig yung X. Naka-silent sila. Pag ganyan ang sitwasyon, ang dulo ay X, S, at saka C na naka-silent, apostrophe S ang ilalagay nyo. Okay? Okay, dito naman po tayo sa time period. Pag gumamit kayo ng time period o panahon, apostrophe S ang ilalagay nyo sa dulo. Today's meeting, month's salary, yesterday's party, tonight's event, this year's reunion. Pero may exception. Pag decade o dekada, tapos number ang inyong gagamitin yan, kailangan po, hindi po kayo gagamit ng apostrophe S, kundi ganyan lang po. I love the music in the 1980s. Walang apostrophe. Tandaan nyo na, pag dekada. Okay? Kasi po, ipaliwanag ko lang po, pag gumamit po tayo ng salitang in, sa loob ng dekada, doon sa salitang sa loob ng dekada, binibigyan na tayo ng ideya na itong gusto kong mga musika ay pagmamay-ari ng dekadang 1980. Diba? Ng 1980s. Kasi tinutulungan ng salitang in. Kaya hindi na natin kailangan maglagay ng apostrophe. Okay? Apostrophe S sa dulo. Itong S sa dulo ng 1980, yan po ay simula 1980 hanggang makasampung taon. Okay? Yun po ang ibig sabihin niyan. Kumbaga, naka-plural form po itong 1980s o 80s. Okay? Pag sa taon naman po, ganun din po. In 1995, hindi natin kailangan maglagay ng apostrophe S o kaya S sa dulo. Kasi isang taon lang po ang ating tinutukoy. In 1995, Jordan received an award. Okay? So, itong mga bagay na ito, hindi nyo to basta-basta rin makikita. Guys, inilagay ko na lang po dyan para makumpleto yung inyong pag-aaral patungkol sa apostrophe and S. Ito naman, kitang-kita nyo naman po ito, in 1995, walang apostrophe and S. Idinagdag ko na lang din po yan para mabigyan kayo ng ideya. Okay? Okay, dito marami rin naliligaw. Kung ang noun mo ay naka-acronym, tapos ipoforma mo siya sa kanyang plural form, dapat di ka gumamit ng apostrophe S. Halimbawa, itong PC, yan ay singular form. Pag ginawa mo yung plural form, ganito po ang magiging spelling. PCs. Ito po, ibig sabihin niyan, plural form, hindi possessive. Yun ang ibig sabihin. Okay? Ibig sabihin ng personal computer, PC. Pag personal computers, may S sa dulo, PCs. Okay? Samantala itong ATM, ibig sabihin automated teller machine. Pag yan ay ginawa mong plural form, magiging ATMs. Automated teller machines, may S. Okay? So, hindi po siya nakapossessive. Kaya wag niyong gagawing apostrophe and S. Kung gusto nyong gawing possessive to, maya-maya lang po. Ibibigay ko sa inyo. Okay? Okay, tandaan nyo ito. Gamit na gamit. Possessive noun plus walang kasamang noun. Isipin nyo naman, yung ating noun, wala kang sasabihin na pagmamay-ari niya o karelasyon niyang tao. Kaya walang kasamang noun na pangalawa. Pwede po mangyari yan. Babasahin ko na lang po at maintindihan nyo rin. Ito yung paliwanag ko rin eh.
Maaari ito mangyari kung alam na agad ng kausap mo ang pagmamay-ari ng iyong possessive noun. Yun lang po yun. Nakakatulong din ito upang hindi maging paulit-ulit ang iyong pagsasabi sa naturang possessive noun sa English. So, yun ang dahilan. Pangit naman pakinggan yung paulit-ulit. At saka alam na naman ng kaibigan mo yung pagmamay-ari ng possessive noun mo, hindi mo na kailangang ulitin para hindi na paulit-ulit. Na kung saan ay repetitive ang tema sa English. Ito po, ang kotse ni Mike ay mas mabilis sa kotse ni Bron. Sa Tagalog, okay lang yun. Napansin nyo na kotse ni Bron at kotse ni Mike, naintindihan natin yan. Hindi natin pwedeng gawing ang kotse ni Mike ay mas mabilis kay Bron. Hindi naman pwede yon at magmamali na ng ideya, di ba? Para maisalin natin sa English ito ng tama, ganito ang dapat natin gawin. Mike's car is faster than Bron's. Hindi mo na kailangan idagdag pa yung car. Kasi alam na ng kausap mo na ang pinag-uusapan yung pagmamay-ari ni Bron ay yung car o yung kotse. Sa English yun, pero sa Tagalog kailangan talaga na may kotse parehas. Okay? So, itong Mike's car is faster than Bron's car, tama naman din po yan. Kaso medyo hindi po magandang pakinggan sa mga Amerikano yan. Kaya hindi po yan masyadong ginagamit. Paulit-ulit o kaya di normal na ginagamit sa English. So ito talaga ang normal. Mike's car is faster than Bron's. Okay? So tandaan nyo na yan. Okay, dito marami rin nagkakamali. Kung gusto mo pangalanan ang mga tao, hayop o kumpanya para masabi na sila ang may-ari ng isang bagay, ang pagpoporma ng possessive noun ay nakadepende sa huling pangalan ng iyong gagamitin. Napakaliwanag na po niyan ha. Halimbawa, Connor, Paul, and the Joneses playground is prepared by Ordon's people. Kung mapapansin nyo, ito lang pong the Joneses ang mayroong nilagyan natin ng apostrophe. Kasi ang ibig lang pong sabihin niyan, kung yung si Connor at si Paul, walang mga apostrophe S, ibig lang pong sabihin niyan, tapos magkakasama sila, itong si Connor, si Paul, at itong magkakamag-anak na the Joneses, sila po, meron po silang pagmamay-ari at iisa lang. At yun ay yung playground. Isang playground, ang nagmamay-ari ay si Connor, si Paul, at yung the Joneses family. Yan ang ibig sabihin. Okay? Isa lang yung pagmamay-ari nitong tatlo. Hindi kanya-kanya. Pag ganyan tema ang ginawa nyo, okay? Yung nasa dulo lang ang inyong nilagyan ng possessive. Yung nasa dulo lang ang ginawa nyong possessive noun. Okay? At makikita nyo naman sa verb natin, gumamit tayo ng is. Di ba ang ibig sabihin ng is ay pang-isahan? Di ba? Itong playground, yan po yung tinutukoy ng is, na iisa lang ang bilang. Okay? Tandaan nyo na ha. At ito pa, isa pa. Kung inyong pagbabatayan, alin ba dapat ang pagbabatayan ng verb? Itong possessive noun o kaya yung kanyang pagmamay-ari. Ang pagbabatayan nyo ay yung kanyang pagmamay-ari. Okay? Kasi tingnan nyo, 3 tao na to. Pero ang ginamit ko ay is. Pang-isahan. Kasi ang binabatayan ng is ay itong playground. Hindi itong 3 tao na nagmamay-ari ng playground. Okay? Isa pa, Martha and Mary's feast is celebrating by the Catholic school today. Tingnan nyo, si Mary's lang. Na ang ibig sabihin, parehas po silang, yung araw po, itong feast o piyesta ay sineselebrate po yung piyesta ni Martha at ni Mary. Kumbaga, parehas lang po sila ng piyesta o araw. Okay, kaya is ang ginamit natin, ang pinatutungkulan natin ay itong feast. Okay, so ganyan po yon. At marami nagkakamali dyan. At sana hindi na kayo magkamali. Okay?
Okay, number 12. Kung gusto mo pangalanan ang mga tao, hayop, kumpanya para masabi na may kanya-kanya silang pag-aari. Yun, meron na silang kanya-kanya. Okay, hindi lang iisa. Kumbaga, silang lahat, meron silang kanya-kanyang pagmamayari. Pero, pare-parehas po yung uri. Okay? Ito po. Kung gusto mo pangalanan ng mga tao, hayop o kumpanya para masabi na may kanya-kanya silang pag-aari, lahat ng pangalan ay dapat naka-possessive form. So, yun ang gagawin nyo. Kunwari, may sariling playground si Connor, may sariling playground si Paul, may sariling playground ang The Joneses family. Ganito ang gagawin nyo. Lahat sila ay naka-possessive form. At naituro ko na sa inyo yung mga batas, di ba? Yan, yung Connor, apostrophe S, dapat. Yung Paul's, apostrophe S. Yung The Joneses, apostrophe lang. Okay? Kaya kung mapapansin nyo, may R. Kasi yung playgrounds ay tatlong playgrounds po yan. Hindi na iisa. Tigi-isa sila. Yan. Connors, Paul's, and the Joneses playgrounds are not the same. Okay, number 30 naman po, itong common singular regular noun. Dito po muna tayo sa tinatawag na regular noun. Pag sinabing regular noun, yan po yung mga singular noun na pag ginawa nyong plural form, ang ilalagay nyo lang ay alinman sa S o ES at plural form na po sila. Okay, yung common, pangkaraniwang pangalan. Yung singular, isa lang ang bilang. Okay? So, pag yung common singular regular noun na nagtatapos sa S, nagtatapos daw sa S, ay ginagawang possessive noun gamit ang apostrophe S. Halimbawa, the bus driver is driving. Okay? Tingnan nyo, nagtatapos sa S. Tapos, magdadaglag lang tayo ng apostrophe S. At yun na, nakapossessive noun na yung ating common singular regular noun. The bus driver is driving. Okay? Okay, ito namang common singular regular noun na di nagtatapos sa S ay ginagawang possessive noun gamit din ang apostrophe S. Halimbawa, the computer's keyboard is used for typing. Ayan, naglagay lang tayo ng apostrophe S. Yung computer na singular, common singular regular noun, hindi nagtatapos sa S. Okay? Okay, dito naman po tayo sa common plural regular noun. Ay ginagawang possessive noun gamit ang apostrophe. So dito po, mapapansin nyo, plural naman, naka-plural yung ating common regular noun. Katulad nito, the computers. Yung computers may S sa dulo, so naka-plural form yan. Pag ganyan po sitwasyon, apostrophe lang. Patungkol sa common plural regular noun. Okay? Tandaan nyo na. Okay, itong dapat yung tandaan. Kapag common, irregular, singular, okay, ang ibig sabihin naman po nitong common, singular, irregular noun. Pag sinabi natin irregular noun, yan po, pag ginawa nating plural form, hindi po pwedeng SOES. Alin man sa SOES ay plural form na sila. Meron po silang sariling pagpoporma na dapat yung tatandaan. Yun lang po, dapat yung tatandaan yung kanyang plural form kasi wala po siya talagang sinusunod na batas. Okay? Katulad nitong man, naging men. Yung A, naging E. Ganyan po ang condition ng irregular noun. Kaya dapat magkaroon tayo ng listahan ng irregular noun at ibibigay ko rin yan sa inyo banda-banda riyan. Okay? So, binibigyan ko lang po kayo ng ideya na pwedeng gumawa ng possessive noun patungkol sa common singular regular noun. Okay? Itong common singular irregular noun ay ginagawang possessive gamit ang apostrophe S. Katulad nito, woman's attire, isang babae lang yan. Man's feet, isang lalaki lang yan ha. Tapos foot's nails. Okay? So, dito sa 17, common plurals irregular noun. So, siya ay naka-plural form na yung irregular noun natin. Pag ganyan na sitwasyon, ang ilalagay po natin ay apostrophe S pag gagawing possessive noun. Katulad nito, woman's attire, men's feet, feet's nails. Okay po? So, parehas lang po sila, apostrophe and S.
Okay, dito tayo sa number 18, common irregular plural. Okay plural noun na nagtatapos sa S ay ginagawang possessive noun gamit ang apostrophe. Halimbawa, ang ating singular ay cap. Cap. Okay? Pag ginawa mo yung plural, itong cap ay cubs. 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 Okay? Cubs. Plural form. Pag naka-plural form po yan, yan na. Ganyan po paggagawa ng possessive noun. Lalagyan nyo lang ng apostrophe. Cubs, strength. Cubs, strength. Okay? Okay, ito napaka-importante guys. Kaya sana tapusin nyo. Napakaswerte nyo kung tinapos nyo to. Sitwasyon na di dapat gumamit ng possessive noun. Isipin nyo naman, meron din palang ganyang sitwasyon. Bawal gumamit ng possessive noun. Ito, nangyayari ito kung inulit-ulit mo ang paggamit ng noun sa iyong mensahe. Halimbawa, Jose was excited to receive Jose's diploma. Inulit mo yung noun mo, yung proper noun mo. Gumamit ka na ng Jose, sa huli, gumamit ka pa rin ng Jose. Kasi yung isang Jose, naka-possessive noun, di ba? Pangit po yung pakinggan sa English. Kaya hindi po ito ginagamit ng mga Amerikano. Maski sa Tagalog, ganun din Si Jose ay nasabik sa pagtanggap ng diploma ni Jose. 'Di ba? Medyo hindi bagay pakinggan, 'di ba? So kaya pag ganyan ang sitwasyon nyo, yan po yung hindi ginagamitan ng possessive noun. Papalitan nyo itong possessive noun nyo ng ibang salita para tumama. At ito po 'yon. Jose was excited to receive his diploma. Pinalitan natin yung Jose ng his. Si Jose ay nasabik sa pagtanggap ng kanyang diploma. Okay. Yan po ang tama. Ngayon, anong tawag ba dito sa his? Ngayon, dito sa susunod na slide natin, ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gamitin yan. So, hindi sa lahat ng panahon, maaari kayong gumamit ng possessive noun. Lalo't lalo pa ganito ang gagawin yung sitwasyon. Okay? So, pag ganyan ang sitwasyon, dapat papalitan nyo yung Jose ng tinatawag na possessive pronoun para tumama. Itong his ay possessive pronoun. Okay, possessive pronoun. Ginagamit siyang adjective para sa noun. Halimbawa, his diploma. Itong his, adjective po yan. Yung kanyang. Yung diploma, yan po yung noun na kanyang pagmamayari. Okay? Hindi po siya noun, kundi pronoun. Ginagamit para tukuyin mo ang noun na may-ari ng di pinapangalanan. Di ba yung his o yung kanyang, tinutukoy mo yung may-ari, pero hindi mo siya pinapangalanan pag ginamit mo yung kanyang. Di ba? So, yan ang tawag dyan, possessive pronoun. Okay? So, ito ang ating halimbawa. Tingnan nyo, no name. Hindi natin pinapangalanan. His book. Pag pinangalanan mo yung his, Jose's book. Jose's book. Okay? Itinuro mo lang si Jose gamit ang his o sa Tagalog ay kanyang. Na yung his ay ang tawag ay possessive pronoun. Okay? At ito pa, tatandaan nyo, ang pagpapartner ng da o di o kaya a o n sa possessive pronoun ay mali. Halimbawa, the his, mali po yan sa English. Sa Tagalog, mapapansin nyo tama, ang kanyang. Pero pag in English nyo, yung ang kanyang ng ganito, the his, mali po yan. Kaya wag na wag kayong gagamit ng da o a o an, tapos isusunod nyo ay pronoun. Isusunod nyo ay possessive pronoun. Mali po yun. Okay? Okay, ang mga salitang kabilang sa grupo ng possessive pronouns, yan, isa-isayin na natin. Number 1, my. Ang, aking. Nilagyan ko ng ang kasi sa Tagalog, naglalagay talaga tayo ng ang. Pero sa English, wag niyong i-translate ito sa English kasi mali na kayo. Katulad nung the his. Yung damay, mali po yun. Okay? So, pang Tagalog lang itong ang, ha? Nilalagyan ko lang ng ang kasi yun, ganyan tayo maggawa ng mensahe sa Tagalog. So, my, aking. Yan ang ibig sabihin, aking. Halimbawa, my white
pants are too tight. So, naglagay ako dito ng white kasi pwedeng paggitnaan ng adjective yung ating possessive pronoun at saka yung noun na pagmamay-ari ng possessive pronoun. Okay? Katulad sa pinaliwanag kong pattern kanina sa apostrophe S. Okay? So, ang aking puting pantalon o pwedeng ang aking pantalon lang, walang adjective, pwede rin yon. Ang aking puting pantalon ay masyadong masikip. So, itong aking may yan. Tingnan nyo, naglagay tayo ng ang. Diba? Para tumama yung mensahe natin sa Tagalog. So, tandaan nyo na yung may, aking. Okay. Itong your. Yan. Ito po yung tamang spelling ng your ha. Y-O-U-R na nakapossessive. Yung possessive pronoun ay your. Sa ibig sabihin sa Tagalog ay iyong o yung. Okay? Iyong o yung. Iba pa itong Y-O-U apostrophe R-E. Ang ibig sabihin po kasi niyan, you are. Hindi po, magkaiba po ang you are sa your. You are beautiful. Ikaw ay maganda. Pero pag ang ginamit mo your friend is my cousin. Ang iyong kaibigan ay aking pinsan. So, kitang-kita nyo na naman pagkakaiba. Yung isa, ikaw ay. Yung isa naman, ang iyong kaibigan. Okay? So, yun ang pagkakaiba ng your at saka your na may RE, apostrophe RE. Okay? So, number 3 naman tayo, his. Ang ibig sabihin ng his, ang tinuturo mo ay lalaki. Tapos, isa lang ang bilang. Pwede yan sa tao o hayop. Yung hayop, dapat may mataas na pag-iisip, katulad ng aso, yung marunong sumunod. Okay? Yun po ang ibig ko sabihin. Pero yung mga insekto, hindi po yun. Pwede sa his. Okay? So, ibig sabihin ng his, kanyang. Halimbawa, his car is 2021 Honda Civic. Ang kanyang kotse ay 2021 Honda Civic. Yung modelo ng car o pangalan ng car. Na yung kanyang, ang tinuturo ko po yung lalaki. Na isang tao lang. Okay? Tandaan nyo na. Okay, number 4, yung her. Her. Babae naman po tinuturo nyo, isa lang ang bilang, tao o hayop din. Tapos, kanyang ang ibig sabihin. I love her car. Gusto ko ang kanyang kotse. Sa number 5 naman, R. R. Ating. Okay? Our team is in the Final Four. Ang ating koponan ay nasa Final Four. So, lahat yan ay nakapossessive. Sinasabi, para masabi mo yung pagmamay-ari mo na hindi ka nagbibigay ng pangalan. Tinuturo mo lang yung tao. Okay? O bagay na nagmamay-ari. Yan, ituro ko na ang isa sa pinaka the best na hindi masyadong napapansin ng mga kabataan ngayon at saka mga nag-aaral sa English. Nagamit ito. Na tiyak, tayo lang din ang nagtuturo nito. Itong dare. Ang dare po ay may dalawang ibig sabihin sa Tagalog, kanyang o kaya kanilang. Ang laging nalilimutan ng mga tao ay itong kanyang. Okay? So, yung dare bilang kanyang, isa lang ang bilang ng tao. Ginagamit lang natin yung kanyang para sa dare kung hindi mo alam ang kasarian nung tinutukoy mong tao. Halimbawa, ikaw, sinabi mo sa akin, I met a nurse. Nakakilala ako ng nurse. Pag sinabi mong nakakilala ka ng nurse, hindi ko alam kung babae o lalaki yan. Okay? At para malaman ko yung pangalan niya, na kung saan ay tutukuyin yung nurse na walang kasarian, tapos gagamit tayo ng kanyang, there ang gagamitin nyo. Kasi yung his o her, alam nyo naman na may kasarian yun. Yung isa lalaki, yung his, yung her babae. Diba? So, ganito ang ginawa ko. Yung kausap mo ay ako. Ako kunyari ang kausap mo. What is their name? Ano ang kanyang pangalan? Yung kanyang dyan, there. Kaya ang nilagay ko ay there kasi walang kasarian yung tao. Hindi ko alam ang kasarian niya. Pero kung may kasarian yan, pwedeng ang papalitan natin tong there ng his or her. Depende yung kung lalaki o babae. Okay? So, sana tandaan nyo yan. Napakalaking tulong yan sa inyo.
Okay, dito tayo sa pangalawang gamit ng there. Kanilang, na ibig sabihin niya marami yung bilang ng tao o hayop. Okay? Ikaw, uli. I met some nurses. Nakakilala ako ng ilang mga nurse. Tapos ako naman sasabihin ko, what are their names? Ano ang kanilang mga pangalan? Yung kanilang there. At kung mapapansin nyo, gumamit ako ng are. Ibig sabihin marami ang bilang. Samantala dito, tinan nyo ito, is yung kanina. Kasi isang tao lang ang aking tinutukoy. Okay? Okay, dito naman tayo sa its. Sa Tagalog po niyan ay nito o nitong, na ang pwedeng tukuyin po niyan ay maaring bagay, lugar, o kaya hayop. Okay? Pwedeng sanggol, pwede rin ang sanggol. Na, kasi pag sinabi nating sanggol, wala pang isip yan. Kaya pag ganun po, pwedeng its ang gamitin nyo. Kalimitan po ang its ginagamit para maituro mo yung bagay na iyong pagmamayari sa iyong katawan o parte ng katawan. Pwede po yon. O kung anong meron na pinagmamayari ng possessive noun. Okay? So, ito po. Ito nga palang pagkakaiba ng its na may apostrophe S at its na wala. Yung may its na may apostrophe S, ang ibig sabihin noon ay it is. It is a dog. Ito ay aso. Ito ay. Yun yung it is. Okay? Samantalang itong its, ito. Its smell is delicious. Ang amoy nito ay masarap. Kitang-kita ng pagkakaiba. Yung isa, ito. Yung isa, nito. Nito ay. Yung isa, ito ay. Okay? So, yan. Ang amoy nito ay masarap. Itinuturo mo yung, kunwari, yung pagkain at kunyari, inamoy mo at hindi, sa halip sabihin mong spaghetti, itinuro mo lang siya na nito. Okay? Ang amoy nito ay masarap. Okay? Yan ang gamit ng its bilang nito o nitong. Ito pa ang daming hindi masyadong alam din ito. Itong whose, kaninong, yan ang marami ang nakakaalam niyan yung salitang kaninong pag ikay nagtatanong. Halimbawa, whose pencil is this? Kaninong lapis ito? Para malaman mo kung sinong may-ari, syempre, gagamitin mo itong kaninong. Whose. Okay? At ito pa yung pangalawang gamit ng whose. Sa Tagalog, naang. Kung saan ay gagamitin lang natin yung naang kapag hindi nagtatagalog. Kapag hindi nagtatanong. Sorry. Pag hindi nagtatanong. Itong naang, ang ginagamit natin yan para masabi mo yung pagmamayari. Halimbawa, ito, ang lalaki na ang ID. Tingnan nyo. Sa pamagitan ng salitang naang, sinasabi mo na yung lalaki ay may pagmamayari at yun yung ID. Okay? So, ang lalaki na ang ID ay peke, ID pinayagan makapasok sa eskwelahan. The man, ang lalaki, whose, na ang ID, I, was, peke, ID pinayagan makapasok sa eskwelahan. Fake, did not allow to enter the school. The man whose ID was fake did not allow to enter the school. So, yan ang gamit ng whose. Pwedeng naang o kaninong. Okay, ito pa. Single letter or number. Paano gawing possessive? Kasi ito pong 1 tapos apostrophe S o kaya A tapos apostrophe S, yan po ay naka-plural form, hindi naka-possessive form. Plural form po yan ng 1. Plural form po itong A's ng A. Para maging possessive form yan, kailangan gamitan natin ng possessive pronoun. Katulad nito, your A's o kaya or ones will help you to get a better career. O kaya your A o kaya or one will make your parents glad. Yung A's po o ones na sinasabi ko, grade po yung grado. Gumamit tayo ng your. Parang ang iyong gradong A's o kaya nasa inyo yan kung alin ang gagamitin nyo ay makakatulong ng maganda sa iyong career o profesyon. Ganun po ang ibig sabihin yan. So yan ang paggamit ng possessive pronoun para sa single letter or number. Okay?
Kaya naman, doon sa acronym natin PC, yung PC o ATM, yung may S, para o kaya walang S, pag gusto nyo gawing possessive, lagyan nyo lang, samahan nyo lang ng possessive pronoun. Katulad po nito. Okay? Kung gusto nyo gawing possessive, okay? So guys, sana marami po kayo natutunan. Maraming salamat po kay Sir Hot Popsy na laging nandyan. Thank you very much, sir. Sana maigi po ang kalagayan nyo dyan sa kapamilya nyo. Sana ayos po kayo lahat dyan. Ganon din po kay Ma'am Helen Tambongad from Bicol. At maraming salamat po sa laging sumusubaybay sa ating channel. Talagang pinipilit ko pong maging maayos ang ating aralin. Kinukumpleto ko po. Sana marami kayong natutunan ngayong araw na ito. Sana subaybayan nyo yung susunod po natin. Kasi lahat po iyan ay importante at sunod-sunod. Maraming salamat po. Good day po muli sa inyong lahat.